2001 after it was dissolved in 2010. Nandun pa ako yun. 2001 and dissolved in 2010. Yes, Your Honor. And when you say dissolved in 2010, sino po ang nag-dissolve at bakit dinissolve? Because in my understanding, Your Honor, kami kasi noon yung election, then nag-request yata si Speaker Nograles na ma-dissolve yung unit, kaya na-dissolve. So panahon pa po ni former Speaker Nograles. Yes, Your Honor. But he was the speaker, he was a congressman, he was never a mayor. Correct? Yes, Your Honor. So what was the business or the personality of the former Speaker Nograles to cause the dissolution of that heinous crime section na unit ng Davao City Police Office? At kung hindi po ako nagkakamali, sa mga panahon na yan, hindi pa po sila political allies ni Duterte, ni Mayor Duterte. Right? Ano po ba? Bakit si former Speaker Nograles dyan sa usapin ng heinous crime section? Your Honor, opinion ko lang yun. Hindi ko po hinihingi ang opinion nyo. Hinihingi ko po alaman nyo. Knowledge, first-hand, personal, or maybe some indirect knowledge. Huwag hong opinion kasi hindi ho kayo magka-qualify as an expert witness. Expert lang po ang pwedeng yun. My humble advice to you. Because the level of my rank, limited lang po ang alam ko. Basta, to my personal opinion, yun ang pagkaintindi ko. Baka iba ang rason. Ang tinatanong ko po, sigurado ho ba kayo na si former Speaker Nograles ang nagpa-dissolve ng heinous crime section? Hindi ko po yan maintindihan. Bakit makikialam si former Speaker Nograles sa HCS or heinous Nograles? Hindi ko po sigurado, Your Honor. Bakit yun na biglang naisip si former Speaker Nograles? Yun lang ang pagkalam ko, Your Honor. Excuse me, Senator De Lima, your time has been up for the last 2 minutes, but if you like, Senator Lacson is willing to give you more time. Salamat po. I need more time. Yes, of course. That's why I'm Just 2 minutes of my 10 minutes. Okay, so I'll try. Correct? I'll Okay, how many, half or 5 minutes, 5 minutes, so you have 7 Secretariat, minutes. can you 7 just minutes. remind me, please, if my time would be up Another 7 minutes. based on the donated or inclusive of the What about donated Senator time Trillanes? from the Are two you gentlemen? selfish? You don't want to give time? And if I'm unable to complete my questioning to this resource person, I'll reserve the right to you with my questioning You have at 7 the minutes. second round. Thank you. No, we have 7 minutes. Go ahead. Now I have 7 minutes. Ang dami ko konsider talaga dapat kayong itatanong po sa inyo kasi kayo po ang paborito na binanggit ni Edgar Matubato. Kaya salamat at inadmit nyo, nakilala nyo at medyo close kayo sa kanya. Sinasabi din po ni Edgar Matubato, kagaya nung sinabi ko, Lambada Boys, DDS, at yung DDS, mga pulis, karamihan, later joined by the rebel returnees. At inadmit nyo nga kanina na si Pagidupon ay isa pa lang, former rebel returnees. Yung mga iba daw na kasama ng mga rebel returnees ay itong mga ito. Si Billy alias Tigolang. Kilala o hindi? Ferdy Pantinuble. Chief na ho ngayon o naging chief ng CSU, Civil Security Unit.
Kilala ko. So is he or was he connected to the civil security unit? Ito, rebel returnee na ito, na si Ferdy Patinubli, Hindi ko po alam kung anong assignment niya. rebel returnee, according to Mr. Matubato, nakasama rin daw po ng DDS, allegedly, Jerry Crucio, Kilala ko. now the chief of the Santa Ana Wharf. Hindi ko po alam kung ano yun ang position niya. Another rebel returnee. Kilala nyo? Kilala. Totoo ho ba na original Sparrow Unit member siya? Yun ang hindi ko alam. Pero assigned po siya ngayon sa public market as an ordinary CSU o Civil Security Unit member. Hindi ko po alam. Pero kilala niyo siya Dati Bilang? Po, dating rebel attorneys po. bilang rebel returnee lang. Yes, Your Honor. Pero hindi niyo alam na dati siyang Sparrow Unit na marami na daw po itong pinatay. Itong si Andong Paral. Hindi ko alam, Your Honor. Hindi ko nga alam na employed siya ng... So bakit po kilala niyo itong mga rebel returnees na ito? Inamin niyo po. Jerry Crucio, Pantinubli, Andong Paral. Kilala niyo as rebel returnees. As rebel attorneys So kung po. kilala niyo as rebel returnees, kilala niyo rin siguro, alam niyo rin po siguro, ano ang ginagawa nila o ginawa nila na konektado sa trabaho niyo bilang member kayo ng heinous crime section. Hindi naman sila konektado sa news crime kasi hindi na sila mga pulis. Kaya Your nga Honor. po, ganun din po ang sabi talaga ni Mr. Matubato. Hindi naman talaga ito mga polis. Pero kasama daw po ng heinous crime section, kayo daw po ng mga DDS, dyan sa mga, may mga assignments daw po itong mga rebel returnees na ito, mga small time assignment, quoting Mr. Matubato, small time daw yung mga ina-assign ninyo sa kanila. Yung mga maliliit lang, mga small time na mga alleged criminal, gang wars, rugby boys, etc. So, Your ang Honor. tanong ko pa rin po, bakit nyo kilala yung mga rebel returnees na yan kung hindi naman sila, sabi nyo, nakasama o kasapi ng heinous crime section? Your Honor, ang kasapi ng heinous crime section, puro lang mga pulis. Kaya nga po, Ang sagot ko po sa tanong ninyo, Opo. bakit po sila nakikilala? Nung kalakasan po, Your Honor, ng Arsamasa ng Davao, na-expose po itong mga ito. It was during the time, kung hindi po ako nagkamali, during the time of Colonel Calida. Kasi ito mga ito po ang lumalabas at saka nangahabol po ng mga NPA sa Davao. Yun na po. Pero kung sabihin niyo po nasa heinous crime, puro pulis po ang nasa heinous crime. Ilan ho kayo sa heinous crime section? Hindi ko po alam yun sa disposition, Your Honor. Siguro mga more or less 50. Hindi ko sure, Your Honor. Sabi din po ni Mr. Matubato, yun na nga po, una muna Lambada Boys, DDS, mga pulis, tapos meron na rin sumama sa inyo ito mga alleged rebel returnees na ito. Pero ngayon daw po, wala na daw hong mga sibilyan. Kasi si Mr. Matubato, sibilyan din, di ho ba? Hindi po siya pulis. Opo, Your Honor. Okay. Ngayon daw po, wala nang pulis na mga miyembro, ay wala nang hindi pulis na mga miyembro nung sinasabi ni Mr. Matubato na DDS. Wala naman, Kasi lahat daw po policemen. wala naman DDS, Your Honor. So, heinous crime section, lahat police. Opo, Your Honor. Sabi ko nga ho kanina, palaging kayo po ang tinuturo ni Mr. Matubato. Kayo daw po ang dinadaanan ng mga instruction ni CM
dyan sa mga assignments na yan na pagpapatay. At pwede nating i-categorize yung mga pinapatay daw po ninyo bilang mga miyembro ng tinatawag na DDS. Yung mga biktima in general na walang mga pangalan, hindi nila alam, at least sila Mr. Matubato, saka iba pang kasamahan nyo, yung mga pangalan, pero pinapapatay. Tapos, yung isang klase naman po ng mga pinapatay daw po. So, puro po ako dito daw. Kasi hindi po, that's not according to me. That's according to Mr. Matubato. Yung isa pang kategory ng mga pinapatay ay yung mga sinasabing more or less special assignments. Kung nakinig po kayo doon sa kanyang naging testimonya nung 15 tsaka nung 22, may ilan-ilan hong mga kaso ng mga killings na mga pwede nating sabihin na mga special assignments. So, syempre, wala kayong aaminin dyan. Whether doon sa general killings na mga nameless, faceless victims o yung mga meron mga pangalan o kaya at least kilala man lang kahit hindi pangalan kundi kilala lang, like for example an LTO fixer, a DI, etc. etc. Wala po kayong aaminin doon. Hindi naman po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo na meron mga patayan sa Davao City. Merong patayan po. Pero yung mga pinagsasabi po ni Mr. Edgar Matubato, especially linking my person, wala pong katotohanan yan, Your Honor. Ano sa tingin mong dahilan? Bakit kayo ang palaging tinuturo ni Mr. Matubato? Nakilala pa niya, may mga pinangalanan po siya. At sa tingin ko po, lahat ng mga pinangalanan na yon, kung hindi po ako nagkakamali, ay aaminin na kilala nila si Mr. Matubato. So bakit po? Imbento ko ito lahat? Yes, Your Honor. Bakit po? Meron akong i-narrate, Your Honor. Will you allow me? Yes po. Thank you, Your Honor. Although mahaba ho ba yan? Hindi naman, Your Honor. Hindi naman, Your Honor. It's based on documents. Kaso ho ba yan? This is the statement, Your Honor, of Edgar Matubato, dated September 4, 2014. Basahin ko, Your Honor. Sworn statement of Edgar Bernal. Ayan po yung sinabmit sa NBI. Yes, Your Honor. Saglit lang, Your Honor. Sige po, go ahead. Allegedly, it was taken at the Anti-Organized and Transnational Crime Division, Death Investigation Unit, National Bureau of Investigation, Top Manila. Nito, Your Honor, nakanarate lahat ang paninira sa akin ni Mr. Edgar Matubato. Dito rin nanarate din, pinubugbog siya dito for 1 week. Pero as you observe, Your Honor, this statement of Mr. Edgar Matubato, September 4, 2014, barely almost 3 months of the alleged torture of Mr. Edgar Matubato by the members of the Davao City Police Office, and no less than the Chief of Police, Colonel Vicente Danao. Wala po itong medical certificate. And dito naman po, sa kanyang sworn statement dated June 4, 2015, Kinasuhan po kayo dyan, di ho ba? excuse me po, Your Honor. Yes, yes. I have to finish po. Opo, pero sandali lang po.
Ako po nagtatanong. So it's upon my liberty.